Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. So ngayon mga kababayan, isang good news din po ito para po doon sa mga, syempre kay PBBM at syempre para doon sa mga kababayan natin na nagtitiwala, sumusuporta at nakakakita po ng ginagawa ng ating administrasyon. So ito nga po tinutukoy ko, ayan. So Marcos net satisfaction rises to moderate in quarter 2, 2024 SWS. So, ang sabi po, ayan, President Ferdinand Marcos Jr.'s net satisfaction rating improved to a moderate plus 27 in June from a moderate plus 20 in March. The latest Social Weather Stations survey found. The survey taken from June 23 to July 1 showed that 55% of Filipinos were satisfied with Marcos' performance, and 15% were undecided, and 28% were dissatisfied. The chief executive's net satisfaction rating was highest in balance Luzon at a good plus 38, followed by Metro Manila at a good plus 30. The Visayas at a moderate plus 26 and Mindanao at neutral plus 5. The pollster noted that Marcos' net satisfaction rating in the Visayas and Mindanao improved compared to the March figures of a neutral plus 9 and a poor negative 19 respectively. O, ano ibig sabihin nito mga kababayan? So, ibig sabihin lang po na mas maraming mga Pilipino, mga kababayan natin from Luzon, Visayas, and Mindanao ang naniniwala sa leadership o dito sa ginagawa ni President Bongbong Marcos para sa ating bansa. At syempre para sa ating mga kababayang Pilipino. Diba? So, nakita nyo po or narinig nyo po yung sinabi ko na kung noong March, neutral at poor yung lumabas doon sa survey, ngayon po, good and neutral na sa Visayas and Mindanao to mga kababayan, ha? Yan, the SWS also said in its survey that Marcos' net satisfaction rating among those in rural areas rose to a good plus 34 in June compared to a moderate plus 18 in March. Ayan. Meanwhile, his rating among those in urban areas hardly moved, a moderate plus 23 from moderate plus 21 in the first quarter of the year. The non-commissioned survey used face-to-face interviews with 1,500 adults nationwide, 600 in Balance Luzon or Luzon outside Metro Manila, and 300 each in Metro Manila, the Visayas, and the Mindanao. Ayan, narinig nyo mga kababayan. So, ito ang survey na ito, nagpapakita po na maraming mga kababayan ang mas nagtitiwala sa leadership po ng ating presidente, no? Compared mo dun sa mga previous na surveys. 'Di ba? So, importante ito mga kababayan. Hindi katulad nung sa iba na may mga survey kasi na paid survey, eh. May mga survey naman na bias. Masasabi kong bias kasi alam mo yung survey nung isang mataas din na opisyales ng gobyerno, mataas yung survey, wala naman trabahong ginagawa. Palpak na nga sa DepEd nung siya pa yung namumuno, yung siya pa yung secretary. Palbak, tas mataas pa rin yung naglolokohan. Parang naglolokohan na lang, 'di ba? Parang ganun ang nangyayari. So yan mga kababayan, syempre congratulate natin si President Bongbong Marcos, no? And isa pa yung gusto kong pag-usapan mga kababayan. Itong naging utang. Opo, naging utang. Ayan. So, basahin natin itong balitang ito. So, galing ito sa Manila Bulletin mga kababayan. Duterte's leaves. Ayan. Mga kababayan, alam nyo naman po na bagong maging presidente or bagong manumpa si PBBM bilang presidente,
17 presidente ng Pilipinas, lubog na sa utang ang ating bansa. Tumataginting na 12.800 ata. 12 trillion. Basta nasa 12 trillion po yun eh. So, kung matatandaan nyo po, kung figures lang ang pag-uusapan, yung 6 trillion galing po sa, not actually 6 trillion eh. Parang lesser than that. Yung utang po na yun is from previous administration pa. Ilang presidente po ang nagdaan. So, itong specific president na to, na dating presidente, nag-iwan lang naman ng 6.8 trillion na utang. Pero, itong mga syong-syongang mga kababayan natin, yung ibang kababayan natin ng mga syonga na nanauto nitong mga nautog na to, the best president daw kahit may 6.8 trillion na utang na iniwan. 'Di ba? Na si PBBM ngayon ang naglilinis. So, ang sabi po, former President Duterte borrowed 6.843 trillion in total during his 6 years in Malacanang, driven mainly by his administration's borrowing spree at the height of the pandemic. Mga kababayan, alam nyo naman yung pandemic, inabuso din po yung panahon ng pandemic. Lalo na yung mga medical equipment, yung mga kinakailangan na face mask, face shields, and whatsoever. Binenta ng mahal. Siyempre, mataas ang demand. Bibenta talaga nila ng mahal. 'Di ba? Sinamantala nila na may pandemya, sinamantala nila yung mga kababayan natin. Alam naman natin, nung pandemic, halos lahat ng establishments sarado po. So, meaning, kung walang mga establishments, yung mga workers, yung mga employees, walang trabaho. At the same time, wala silang sahod, wala silang kita. Tapos, itong mga nuknukan ng mga akala mo, totoo talagang may malasakit sa bansa sa mga Pilipino, sinamantala nila yung pandemya at nagbenta sila ng kamahal-mahal nitong mga medical equipment na ito. 'Di ba? Pinagmumukha na kayong katawa-tawa, niloloko na kayo sa sarili nyong bansa, pumapayag pa kayo, nagpapauto pa kayo. Tapos, ipinipraise nyo pa na best president. Best president ba yung ganyan? Yung sinasamantala yung pandemya para sila yung magbenepisyo? Oh. Pati yung utang na iniwan. Iniwan na 6 trillion. Oh, sinong sisisihin nyo dyan? Sisisihin nyo rin si BBM. Ilang taon pa lang siya nakaupo. Baka nakakalimutan nyo, paalala ko lang ha, na bago siya maging presidente, 12 trillion na po mahigit ang utang ng Pilipinas. Hindi pa po siya nagiging presidente. Kaya wag kayong susyunga-syunga dyan ha. Wag kayong magpapauto sa mga akala nyo may malasakit talaga sa inyo. Kasi in reality, wala talaga. Ayan, from a government debt of 5.948 trillion when former President Duterte took office in June 2016, debt jumped by more than double to 12 trillion 791. Ayan. When he stepped out of the palace last June 30. Divided among the estimated 110 million population, each Filipino now owes a sum of around 116,289,000. Based on the Treasury report released Friday, August 5, the end June outstanding debt of the national government was also 14.6% more than 11.166 trillion in the previous year and 2.4% higher compared with 12.495 trillion last year. But despite the massive rise in debt load during the previous administration, economists pointed out that the government's risk of falling into a debt crisis remained low. The Treasury data showed that the national government financed its borrowing predominantly from domestic lenders, accounting for 68.5% of its outstanding financial obligations. Moreover, interest rate on government debt was at a moderate level,
while the weighted average yield on sovereign bonds was generally below the real growth rate. Since 2019, the total debt of the government ballooned from just 7.731 trillion or 39.6% of gross domestic product. Its debt ratio hit a 17-year high of 63.5% last year at end June. Local debt among debt amounted to 8.77 trillion, up to 10% from 7.938 trillion a year earlier. Ayan, the Treasury said the rise in domestic obligations was driven by fresh issuance of government IOUs along with the strengthening of the US dollar against the peso. So, yan mga kababayan, ha? For June 2022, the increment in external debt was attributed to the impact of local currency depreciation against the US dollar amounting to 186.94 billion and the net availment of external financing amounting to 43.18 billion. Mga kababayan, narinig nyo kung gaano kalaking utang po yung naiwan ng previous admin sa Marcos administration. Pero, syempre, itong mga syunga, best president, the best president, yun na lang yung maririnig mo palagi eh. Dahil kay ganito, nawala yung mga vangag, or dahil kay Presidente Duterte, matino na yung mga tao nung si BBM na yung balik-balik na po yung mga gumagamit, or yung, alam mo yun, mga kababayan, yung mga vangag daw, yung mga adik daw, pumalik na. Eh, alam naman natin na hindi naman talaga matagumpay itong war on drugs ng dating presidente. Ikaw ba naman eh, balwarte mo nga, hindi mo malinis mismo sa City Hall mo eh. Kumbaga, ilang dekada na kayong namumuno dyan sa lugar nyo, naging presidente pa yung ama mo. Pero hindi nyo pa rin malinis, sarili nyo pang bakuran, doon pa merong mga nagpositibo. Diba? Kung matataan-tandaan nyo, yung 37 na empleyado nila sa City Hall nag-positive. Tapos sa kakarampot na ginawa ng previous administration, praise na sila. Hindi nila alam, pinagloloko sila na yung utang na iniwan, napakalaki. Tingin nyo ba magbe-benefit ito ang mga Pilipino? Alam nyo mga kababayan, syempre galing tayo sa pandemic. Umaahon pa lang tayo from pandemic. Tapos napakalaki pa ng utang na iniwan. Sino ngayon ang naglilinis, nag-aayos nitong mga problemang iniwan? Si PBBM. Sasabihin nyo, si President Bongbong Marcos walang ginagawa. Yung strategy niya lang dun sa mga infrastructure projects na public-private partnership, napakaganda na po. Kasi, walang gagastusin ang gobyerno dun. Walang utang na magaganap, walang utangan na magaganap. Kasi nga po, may partnership ang government at ang private. So, napakaganda yung gantong proyekto. Hindi tayo mababaon sa utang, hindi kagaya nung ginawa nung previous admin na grabe pong lobo yung utang, pero itong mga syunga, para sa kanila, best president pa rin. Gusto nila siya ulit yung maging presidente. Baka gusto talaga nilang mabaon na talaga tayo sa utang. At maging probinsya na to ng China. Gusto nyo maging presidente yung naglubog sa ating bansa, sa sandamakmak sa sobrang laking utang? Gusto nyo maulit-ulit? Baka magulat na lang tayo, nasa 20 trillion na yung utang ng Pilipinas pag umupo pa yung isa sa kanila. 'Di ba? Sana mag-isip-isip tayo bago tayo mamili ng leader. Yung leader talaga sana na may pakialam sa mga Pilipino, na may ginagawa. At yung leader na gagawin ang lahat para sa bansa, 'di ba? Para mas mapaunlad ang ating bansa, syempre para magbenepisyo ang ating mga kababayan. Yung may proyekto talagang ginagawa, yung makikita mong may ginagawang projects, mga infrastructures, na tayo rin ang makikinabang. Hindi yung nagpapakute lang.
yung nagtatapang-tapangan lang sa social media. Hindi yung ganun. So, yan mga kababayan. Mag-a-update po tayo regarding dito sa lumulobong utang ng Pilipinas ng dahil po sa previous admin, which is the Duterte administration. So, yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo lahat.